Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Nakakalungkot po na balita. Sa sobrang hirap na po ng dinadanas natin, pati po ang ating ekonomiya, bagsak na bagsak. Pati po ang ating piso. Breaking record na naman po mga kababayan. Napakataas po ng piso sa dolyar. Hindi po ito nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kahit po sa panahon ni Pinoy, hindi po lumobo ng ganito kalaki ang palitan ng piso. Mga kababayan, ano kaya sasabihin dito ng tagapagsinungaling ng Malacanang? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin at panuorin ang balita. Ang ating piso, lagapak. When divided with Naitala ngayong araw ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar. Sa monitoring ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ngayong araw ang halaga nito sa 61 pesos at 30 centavos. Epekto pa rin daw yan ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ito ang unang beses sa kasaysayan na sumampa ang halaga ng piso sa 61 pesos range. Nalagpasan nito ang naunang all-time low na 60 pesos at 75 centavos noong March 31. Grabe, no? Gera pa lang yan. Isa lang yan, ha? Isang gera lang yan. Mga kababayan, paano po hindi babagsak ang piso natin? Wala naman po nagtitiwala na sa ating bansa para mamuhunan, para tumaas ang ekonomiya natin. Wala na eh. Sino magtitiwala sa bansa natin? Sige nga. Mula nung nanungkulan sila, puro politika. Politika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Sino mamumuhunan sa bansa mo? Tapos may issue ka pa ng pulburon. At hindi safe ang bansa mo. Sige nga. Pero yan po, pasisinungalingan pa rin nila yan. Ang unang nilang pasisinungalingan dyan, yung sinasabi po ng balita, bunsod pa rin ng tensyon, giyera sa Middle East. Hindi po ba? Lahat po ay sinisisi sa giyera. Pero ang bansa natin, hindi mo ba masisisi yung mismong naglilingkod sa atin? Yung mga sinasabing mga kapita-pitagang puro may issue ng korupsyon. Hindi po ba? At alam naman po natin, pagka bagsak ang piso at tumaas ang presyo ng dolyar, ang palitan ng dolyar, hindi po ba apektado ang ekonomiya? Dahil lang ginagastos at ang pinupuhunan po ng ating bansa, pati po ang mga negosyante, mga oligarkiya, mga oligarchs, ay dolyar ang mga transaksyon. Hindi po ba? Mga export, mga ine-export natin, mga inaangkat naman natin. Hindi po ba? Lahat ng inaangkat natin ay puro kailangan ang bayaran mo dyan ay dolyar. Hindi po ba? Pag tumaas po yan, hindi po ba tataas lahat? Hindi po ba? Tataas din at magtataas din sila. Sino po apektado? Hindi po ba tayo? Kaya po nakakalungkot. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, may pandemya, may mga giyera, pero hindi po pumalo ng ganyang kalaki. Hanggang 50 plus lang siya at nanatili po sa 48. Hindi po ba? Sa loob ng 6 na taon. Nakita nyo po, dating Pangulong Duterte, ang kanyang record, mga kababayan, ayan po, na-maintain niya ang palitan ng piso hanggang 48 pesos. Yung pinakamataas niya hanggang 50 lang. 50. 50. Mga kababayan, hindi po siya inabot ng 60. Mga kababayan, hindi po ba? Pinakamalaki na nung talagang sumadsad po ang pandemya. Pinakamalaki na po kay dating Pangulong Duterte ay 50 plus. Pinakamataas na po yung 55.
Pero ngayon, isang giyera pa lang, wala pang pandemya. At si dating Pangulong Duterte, may giyera, may pandemya, pinanatili niya ang presyo ng bigas, petrolyo, tubig, kuryente, gasol. Hindi po ba? At kinontrol niya lahat halos ng presyo na pangangailangan ng tao. Hindi po ba? Kontrolado niya. Ngayon, ano po nangyari sa ating bansa? Nagkaroon ba tayo ng presidente na puppet? Yung puppet, walang silbi, walang pangil, walang tapang, walang malasakit. Nasa kanya na lahat dahil siya'y puppet, di umano, sunod-sunuran. Kaya, ibang klase. Saan po ba naglilingkod ang Pangulo ngayon? Sa mga oligarkiya? Sa mga mayayamang kaibigan niya? Hindi kaya? Wala man lang kinukontrol ang pamahalaan ngayon? Kaya nga mamimiss mo yung tao na sinasabi nila'y palamura. Palamura pero ang ginagawa sa bansa ay puro sa tao direkta. May tapang na may malasakit pa. Ngayon, wala ka ba lang makitang malasakit? Dadaanin ka lang sa mga para masabi na may ginagawa sila. Kahit bagsak ang piso, dadaling ka sa ayuda. Puro ayuda. Band-aid solution. Pero yung presyo, ganun pa rin, kataas. Ang mga bayarin natin, napakataas. Kuryente, ubod ng taas at napakaraming charges na sa atin sinisingil at pinapasa natin, mga kababayan, ang mga charges na pinapatong-patong na nilalagay nila. Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? No. Pero nakita niyo po ba binabatikos ngayon ng malalaking mainstream media ang nangyayaring kahirapan natin? Mga sunod-sunod na pagtaas? Hindi. Hindi niyo po ba napapansin? Magkaiba. Ngayon, kahit bagsak ang bansa, walang nagagawa, puro issue'y korupsyon. Tahimik sila riyan. Ang tinututukan pa rin nila, Duterte, impeachment, mga Duterte. Pero ang bansa, wala silang pakialam. Wala silang malasakit sa taong bayan. Wala silang solusyon. Ayuda lang ang solusyon nila. Pera pa rin ang taong bayan ang inuubos nila. At hindi naman lahat ay nabibigyan. Nakita nyo, kawawalang ya. Magtatrabaho lang sila. Ang solusyon, ayuda. Tapos lahat ng problema ng bansa, walang solusyon, lalong-lalo sa korupsyon. Yung korupsyon, ayaw solusyonan kasi sila rin ang sangkot. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po na pangyayari sa pamilya na sinasabing napakahusay at ginodiyos pa nila di umano. Dahil meron pa isang politiko ang nagsabi, taga-Kapis, Castro din, si Governor Castro, hulog daw po ng may kapal. Sugo daw po ng Diyos si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kung sugo po ba ng Diyos si Bongit, ganito ang dadanasin ng ating bansa. Puro kahirapan. Mahusay lang sila sa buwis at pagnanakaw di umano. Kasi kung hindi po korap ang bansa at mame-maintain mo at may kamay na bakal ka sa korupsyon, lalong-lalo sa mga naghaharing mga oligarkiya di umano sa ating bansa, makukontrol mo lahat ng sitwasyon. Pero ngayon baliktad. Ang kinukontrol, taong bayan. Kontrolado tayong lahat sa ginagawa nila. Pahirap sa atin. Pagka nagsalita ka at kinundina mo, pag minalas-malas ka, kakasuhan ka pa. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, at hindi naman po nila yan
ikikriticize lalong-lalo ng malalaking media. Dahil antimano, naka-script na sila di umano na lahat na nangyayaring kahirapan sa ating bansa ay dulot ng gyera. Lahat. Huwag na kayong kubibo. Yun na yun. Pati po ang korupsyong ginagawa nila, di umano, dala rin po yan ng gyera. Kaya po nauubos ang pera ng taong bayan dahil din yata sa gyera. At yung nangyari po ng mga flood control na nasira at hinahanap ang pera dahil napakaraming ghost project, halos lahat ghost project, dulot din yan ng gyera. Di umano. Hindi kaya isisi rin sa gyera yan. Kaya po nasira at nawala. At yung mga mali-malitang pera na lumabas, may mga video pa, dulot din ng gyera yan. Hindi kaya isisi rin sa gyera yan. Kaya yung pera ay nawala at napunta sa kanila. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang lahi na napakagaling at ginodiyos pa nila di umano itong lahi na ito. Yan po. At tuloy-tuloy po yan. Hindi na po makakabangon ang ating bansa. Makakabangon na lang po kung sila'y magsisinungaling at manluluko at mambubudol sa katotohanan. Makakabangon sa salita. Pero sa sitwasyon ng ating bansa, na 1 taon na lang sila mahigit sa kanilang panunungkulan, ganito kalala ang problema ng bansa. Hindi lang po ang pagbagsak ng piso ang problema natin. Hindi po ba? Never makabangon yan pagka ganyang klase ang leader na tinatawag na puppet di umano at may bisyo pa raw na pulburon ayon sa kanyang ate. Mga kababayan, kahit pitpitin mo ang yagbols niyan, hindi niya maiaahon ang bansa sa kahirapan at maibalik kahit man lang pumantay siya doon sa nagawa ni dating Pangulong Duterte. Never mangyari yon. 1 taon na lang mahigit. Ang mangyayari, korupsyon. Yun ang pinakamataas na rating na mangyayari sa kanya. Isang damukal na korupsyon. Napakataas. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, share and subscribe, at sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, si Annie Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Eric Hershaw ng Canada, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, USA, at si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at si Aldo at si Andrea ng Orlando, Florida, USA, at si Jesus Valdefena, at si Lucy and Adrian ng Miami, Florida, USA, at si Rolando Guerrero, at si James, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Dasal-dasal muna tayo mga kabayan at tis-tis lang po muna. Muli po, paalam. Bye-bye.